magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Yon, welcome. Good morning, good afternoon, good evening sa iba't ibang panig ng mundo. Muli, ito po ang ating debate, no? Dito sa Bring It On. So, welcome po sa mga nanonood at maraming salamat po sa mga tagapagsubaybay natin dito sa Bring It On. Nawa patuloy lang po tayo mag-tune in, no? And please subscribe our YouTube channel, Bring It On, no? The debate, the Dialogue Factory. Yan, paki-subscribe po ang ating YouTube. Meron din po tayong TikTok, no? Yung TikTok natin, Nash M. Buenavides, no? Yan, so that's our TikTok para dito sa Bring It On. And meron din po tayong meron din tayong Instagram, no? And Facebook page, no? So kompleto po tayo. So ayan. At syempre, no? At hindi naman din natin patatagalin itong mga kaibigan natin mga talagang kilalang mga debatista. Yan. Sikat na mga debaters to eh. Taka lang ha. So, yan. So, meron tayong topic for today, no? Ang topic natin for today, no? Ang kaligtasan ay nawawala, no? Ang kaligtasan ay posibleng mawala, no? Kapag ikaw ay ligtas na, no? O sa mga taong ligtas na. Yan. Paki-confirm po, no, kung tama po yung nabigay kong topic. So ulitin ko ang posibleng mawala ang kaligtasan sa mga taong naligtas na. Yan. So yan po yung topic natin for today. So ang maglalaban po sa ngayon, no, exchanging dialogue for today is SDA and Baptist, no? So affirmative po dito ang SDA, no? Siya po ay isang rising star ng SDA, no? At kinikilala siya na isang magiting na debatista. Kinikilala rin siya isang mabuting tao. Actually, napakabait kausap nito, no? Napakabait na tao nito. So kilala siya, no? At kilala rin siya na isang magaling na theologian. Yan. So yan po yung ating kaibigan, no? So
Pakilala ko na, no? Ayan, walang iba kundi si Brother Ruben Naval. Yan. So, Brother Ruben, baka may gusto kang batiin sa mga audience natin? Sige po. Muli ay magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Binabati ko ang Brother Rocky, si Brother Patrick Gonzales, ang aking Grandmaster, sina Pastor Alex Santos, at ang iba pa nating mga kaibigan na nakatutok ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa ating negative kay Pastor Rian Fuentes, magandang gabi. Brother Nash, magandang gabi. Kay Brother Prince Jumong ng GW, magandang gabi sa inyo dyan, sa mga MCGI. At ako po ay tumatayong affirmative sa paksang ito. At tutunayan ko na posibleng maiwala ng isang taong naligtas na ang kanyang kaligtasan. Yun po ang aking tinitigan sa gabi ito at maraming salamat. Ayun. So, thank you so much, Brother Ruben. So, yan po, no? Siya po ang affirmative natin. Siyempre, pakilala rin natin ang negative natin. No, yung negative natin, ito talaga, sikat to no? Kinikilala po itong negative natin. Isa po siyang tinitingala ng iba pang mga debaters dito, no? Sa panahon natin ngayon. No? Isa rin siya sa mga gustong kalabanin ng iba't ibang mga debatista dahil kanyang pangalan po ay talagang matunog na po, no? Sa larangan ng debate. At isa po siyang magaling na theologian at magaling din po siyang magaling din po siyang debatista, yun nga, no? So, hindi ko na patatagalin, no? Yan, si Brother Pastor Rayan Fuentes. Yan. So, baka gusto mo silang batiin, Pastor Rayan? Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po dito sa another new na platform na Bring It On. At ang ating kausap, magandang gabi sa iyo. Yes. At even sa mga taga-SDA dyan at lahat natin mga kaibayuda kahit hindi Baptist at hindi SDA. Pastor Rayan po, Fuentes ng Fuentes Apologetics, creator ng Fuentes Apologetics, and also pastor ng New Testament Bible Baptist Church. At ngayon, atin pong pag-uusapan ng tema, negative po tayo. At binabati po natin yung mga kapatiran natin sa mga Bible Baptist dyan. Shoutout po sa inyo. Mamaya, if I can see your name, maso-shoutout natin after this debate. So continue sa pagtangkilik sa page na ito, paki-follow, and then paki-share lang po para marami po ang makapakinig sa ating pausapin ngayon pong gabi. Maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Ayun. Thank you so much, Pastor Rayan. So, yan po, no? Ang ating magiting na pastor, no, ng Baptist Church. So, syempre, at para maganda, teka lang, basahin muna natin ang ating rules and regulations, no, sa debate para makapag-start na tayo. So, ating rules and regulations dito po sa Bring It On. Rule number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds time. At ang moderator ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. Number 3, kung wala sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stance sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa topic. Yan. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung tinatanong naman ang pinaglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude.
Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the moderators and moderators' decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Number 13, no showdown. Na o pag nabasa ko, talo ka na, tigil na tayo, wala po tayo showdown. Okay? So, ang time po natin, 10:07 and 5 minutes conclusion. So, agree po ba both debaters sa ating napagkasundo ang rules and regulations? Yes po. Okay. Yes, Mr. Moderator. Okay. So, since agree naman, hindi na natin patatagalin. Ito na. So, bibigay na natin yung time para kay Brother Ruben. Ayan. So, Bro Ruben, ready ka na? Yes po, ready na. Okay, kung ready ka na, your 10 minutes will start now. Muli ay magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang topic na aming paglalabanan ngayong gabi, natutunayan ko na ang kaligtasan ay pwedeng maiwala ng taong ligtas na. Kasi simulan po natin dito sa Juan 3:16. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito ay magkakaroon, hindi sinabing mayroon na. At ang binabanggit dito na kaligtasan ay ang buhay na walang hanggan. Ngayon, mayroong isang binata na nagtanong sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, kung gusto mong pumasok sa buhay, sundin mo ang 10 utos. Sundin mong kautusan. At ang kautusan na binabanggit doon, ayon sa pagsasalaysay, ay ang 10 utos dahil binabanggit doon ang mga nasa loob ng 10 utos. Ang tanong, bakit yun ang isinagot ni Kristo? Sundin ang kautusan. Bakit hindi na lang niya sinabi na sumampalataya ka na lang sa akin, ligtas ka na? Ang mga apostol ay ganun ang sinasabi, sumampalataya kayo kay Kristo. Ngayon, kung tayo sasampalataya kay Kristo, dapat maniniwala tayo sa kaniyang sinabi. Kung gusto mong maligtas, sundin mo ang 10 utos. Saan po ba nag-ugat ang pangungusap na yan ni Kristo? Bakit binabanggit niya ang pagsunod sa kautusan? Sa Genesis 3, tingnan natin. Yung eksena na kung saan ay nagkaroon ng paglabag. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mamatay si Kristo at kailangang maibalik tayo sa kalinga ng Panginoon. Sa eksena dito sa Genesis 3 ay pinagbili na ng Diyos si Eva at Adan. Pwede kayong kumain ng lahat ng bunga ng punong kahoy sa paligid. Subalit yung nasa gitna, huwag niyong pakikialaman. Dahil sa oras na kayo'y kumain yan o kaya hipuin nyo, mamamatay kayo. Halimbawa, mga kapatid, halimbawa, ikaw yung may-ari ng bahay, may bisita ka. Sasabihin mo sa iyong bisita, sige, pwede kang kumain dyan. Huwag mo lang pakikialaman yung nasa loob ng rep. Ipinakialaman mo, anong mangyayari doon sa may-ari ng bahay? Di ba't magagalit? Ipinahintulot ng Diyos na kainin lahat, subalit yung nasa gitna, yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag niyong papakialaman. Ngayon, dumating ngayon ang manunukso, ginamit ang ahas, serpent. Sabi ng serpent, kay Eva, tunay ba na sinabi ng Diyos na hindi niyo pwedeng kainin yung mga prutas dito? Sabi ni Eva, hindi, pwede namin kainin lahat yun. Huwag lang yung nasa gitna. Ngayon, dito na pumasok ang doktrina ni Satanas. Ito, sabi ni Satanas,
4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ito yung sagot niya doon sa argumento ni Eva na pag kinain namin yan at o kaya hindi po, mamamatay kami. Sabi ni Satanas, surely you will not die. Kinundra niya ng hayagan, ng diretsahan ang sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa oras na hinipo mo yan, kinain mo yan, mamamatay ka. Sabi naman ni Satanas, hindi ka mamamatay. Kita niyo mga kapatid, ipinapasok ni Satanas ang kanyang doktrina. Kahit labagin niyo yung kautusan, hindi kayo mamamatay. Mananatili ang inyong buhay. Ngayon, nilabag sa madaling salita, nilabag. Ang plano ni Satanas, kapag ka nalabag nila, tatakbo sila Eva at Adan doon sa punong kahoy ng buhay na nagbibigay buhay. At hindi na sila mamamatay, kundi magiging immortal sila na makasalanan. Dito, tingnan natin sa Genesis 3 verse 22 at 23. Sabi dito, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ayan, andyan na. Ang doktrina ni Satanas, kahit labagin mo yung kautusan, basta't makakain ka ng prutas ng bunga ng punong kahoy ng buhay, hindi ka na mamamatay. Yun ang pangakit niya kay na Eva at Adan, magiging katulad kayo ng Diyos. 23, sabi dito, kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagpunan sa kanya. Ganito yan mga kapatid. Matapos labagin ni Eva at Adan ang kautusan, naiwala nila ang kanilang tinatamong buhay na walang hanggan. Mamamatay na sila ngayon dahil hindi sila pinayagang makakain ng punong kahoy ng buhay. Pinalayas sila sa Eden at binardyahan yung daanan papunta doon. Binantayan ng mga kerubin at may espadang umiikot na nag-aapoy. Kailanman ay hindi na sila pwedeng pumitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay at hindi na matutupad ang doktrina ni Satanas na one save, always save. O, kita nyo, laglag na dito si Eva at Adan. Mamamatay na sila, mga kapatid. Kaya itinuturo ni Kristo dito sa pangyayaring ito ang buhay na walang hanggan. Matatamo natin yan kung patuloy tayong susunod sa kautusan. Ito, Revelation 22 verse 14, ang sabi, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the holy city. Ayan mga kapatid ha. Mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, sapagkat sila ay bibigyan ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa syudad sa pamamagitan ng mga pintuan. Ayan. Kaligtasan yan mga kapatid. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ang sabi ni Kristo sa binata, kung gusto mong maligtas, sundin mo ang kautusan. Ang kautusan na nilabag nila Adan at Eva, yon ang naging dahilan ng pagkawala ng kanilang buhay na walang hanggan. Tayo ngayon ay minana natin ang ganong pangyayari. Namamatay tayo. Wala tayong buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan o 10 utos. At pinagtibay niya ito sa Revelation 22:14, mapapalad ang mga sumusunod sa kautusan. Magkakaroon sila ng karapatan na makapitas uli ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at pag sila'y nakakain, yun, hindi na sila mamamatay.
makakapasok pa sila sa Holy City. Yun ang karapatan. Ngayon, mga kapatid, kapag nilabag natin ang kautusan, hindi natin makakamtan ang buhay na walang hanggan na sinasabi ni Kristo. Doon lamang yan makakamtan sa langit. Kapag tayo nakakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. At ang Ebanghelyo ni Pablo ay nagpapatibay sa sinabi ni Kristo. Binawalan baga nating kabuluhan ang kautusan dahil sa pananampalataya. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kita niyo mga kapatid, ang pananampalataya kay Kristo ay magbubunga ng kaligtasan kung tayo maniniwala kay Kristo at tayo susunod sa sinabi ni Kristo. Kung ibig mong maligtas, sundin mo ang 10 utos. Time. Malinaw yung mga kapatid. Time. Walang tala na binawin ni Kristo. Okay. Thank you. Okay. Yan, maraming salamat, Brother Ruben, sa iyong presentation. So, dadako na tayo sa 7 minutes question and answer. So, ready ka na ba, bro? Ano nito? Yan. So, Bro Ruben at Bro Rayan, ready na ba kayo? Yes, Mr. Moderator, ready na po. Okay, kung ready na kayo, teka ayusin natin yung time nyo. 7 minutes. Go ahead. Bro, kung ready ka na, you may take your 7 minutes now. Okay, una ko pong katanungan patungkol po sa tema. Sir, dito po sa tema, ang una kong katanungan, na iintindihan mo ba yung pinatutunayan mong tema? Yes. Yes or no? Yes, naintindihan ko. Next question. Okay. Tama ba na ang pinatutunayan mong pwedeng maiwawala ay ang kaligtasan ng mga taong ligtas na? Yes or no? Yes. Next question. Okay. Yung katagang ligtas na, tama ba na ito'y patungkol sa ultimate salvation? Yes or no? Yes. Next question. Alright. So agree ka ba na ang ultimate salvation natin ay ang kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy? Yes or no? Yes. Dahil kung tayo may buhay na walang hanggan, hindi na tayo ihahagis doon. Kung tayo sumusunod sa kautusan, hindi tayo ihagis sa dagat-dagatang apoy. Yung ihagis doon, yung mga manlalabag sa kautusan. Next question. Alright, salamat. Next question, tama din ba na ang pinatutunayan mo na ang katagang taong ligtas na ay pwede pang maimpyerno? Yes or no? Ang nasa, no. Yes or no? Pakiulit ang tanong, pakiulit. Yeah, ulitin ko, tama din ba na ang pinatutunayan mo na ang taong ligtas na ay pwede pang maimpyerno? Yes or no? Yes, ang pinatutunayan ko ay pwede o posibleng maiwala ng taong ligtas na ang kaligtasan. At yung impyerno ay hindi napasama doon sa ating topic, yung salitang impyerno. Next question. Okay. So, iibahin ko po yung impyerno. Ayon po sa pangatlong tanong ko ay patungkol sa about sa dagat-dagatang apoy. So, tama din ba na pinatutunayan mo na ang taong ligtas na ay pwede pang mapunta sa dagat-dagatang apoy? Yes or no? Yes, kung ito'y kanyang maiwawala. Kung hindi siya magpapatuloy sa pananatili kay Kristo ayon sa Juan 15. Puputulin niya hagis sa apoy. Next question. Alright. Kayo ba na sa SDA nagtuturo na kayo din ay ligtas na? Yes or no? Yes. Ligtas na ang mga SDA, yun ang turo ng Biblia. Ligtas na ang sinumang nananatili kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo at nananatili kay Kristo. Next question. Alright. Aariin mo bang hindi ligtas yaong papunta sa impyerno?
Aariin mo bang hindi ligtas yun? Yung papunta sa impyerno, papunta pa lang. Aariin mo bang hindi ligtas yun? Sorry, hindi ko sasagutin ang tanong dahil wala akong nakikitang taong papunta sa impyerno. Next question na lang po. Okay. Next question. Okay, next question. Next question, dahil yan ay wala kang nakikitang tao papunta sa impyerno, ibig mo sabihin lahat ng tao papunta sa langit lahat? Lahat nangangarap papunta sa langit, pumunta sa langit. Yun ang pangarap ng lahat ng tao. Next question. Yung tinutang yun, yung matino. Next Hindi, question. teka muna. Hindi naman ako nagtatanong about pangarap. Ang ano ko, aariin mo bang hindi ligtas yung maimpyerno, yung taong maimpyerno, aariin mo bang hindi ligtas yun? No, hindi ko masasagot yan ng diretsahan dahil wala naman ako nakikitang tao na nagnanais pumunta sa impyerno. Next question. Okay. Ibig mong sabihin, nagtuturo kayo na ligtas na kayo, pero di pa talaga ligtas dahil pwede pang mapunta sa dagat-dagatang apoy. Tama? Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makikipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.